Hello guys! Baka Kapadajon Vlogs, kumusta naman kayo? At ito, kagigising lang din natin. Mag-check tayo ulit ng ating obligasyon. Magiging obligasyon na rin to. Ganito talagang buhay OFW. Pangalagaan natin ang ating sarili dahil wala namang mag-alaga. So, bago tayo magkape, check muna natin yung ating blood sugar. Dito sa ibang bansa guys, patibayan lang talaga ng loob. Kailangan mo lang yan. Sa mga kapwa kong OFW, alagaan nyo yung sarili nyo. Huwag nyo ibuhos ng ibuhos yung inyong sahod sa Pilipinas. Yung mga konting problema, hayaan mo na sila ang mag-resolba. Huwag natin pilitin na ibigay sa kanila yung pangangailangan nila na kahit alam naman natin ay kaya na nila. Kasi darating ang araw kapag umuwi ka ng Pilipinas at ayaw mo na bumalik, walang tutulong sa'yo doon. Yung mga tinutulungan mo, hindi na tutulong yun sa'yo. So 98, good. Hindi ka natutulungan ng mga natulungan mo. Dahil ano itutulong nila kung walang-wala rin sila. Sa totoo lang guys, may naano ako may napanood ako, na-realize ko din na totoo nga pala, no? Yung pagtulong sa pangangailangan ng ating pamilya o ng ating mga kapatid, ng ating mga kamag-anak, o yung pagbibigay ng essential o yung ano lang, magbigay ka lang ng kusa doon sa mga kapatid mo o sa mga kamag-anak mo. Sabi nila, huwag mong akuin lahat ang pangangailangan ng mga kapatid mo. Hayaan mo silang dumiskarte sa kanilang buhay. Hayaan mo sila yung maghirap para maabot ang kung anong gusto nila sa buhay sa kanilang pamilya. Once na ang kapatid mo ay nag-asawa na, magkaroon na ng anak, hindi mo na obligasyon para tumulong doon sa kanilang pamilya. Hayaan mo sila ang gagawa ng sariling diskarte para sa kanilang pamilya. Hindi mo obligasyon yun. Kung magtatampo sila, hayaan mo sila magtatampo dahil hindi mo naibigay sa kanila yung hinihingi nila. Hindi mo ikakamatayan. O maaari magtampo sila, hayaan mo silang magtampo. Mahirap din kasi kapag nasanay na, tapos kapag wala ka na, ma-realize na yung mga tinutulungan mo hindi 100% tutulungan kanila. Mahirap lang magsalita pero ang dami na nagpapatunay ng mga OFW na kapag umuwi ng Pilipinas, walang-wala din. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, sa dinami-dami mo nang naitulong, sa isang pagkakamali mo lang, lahat yan nabubura. Lahat yan nababaliwala. Yung tinutulungan mo na halos napabayaan mo na yung sarili mo, makatulong lang sa kanila. Pero kapag isang beses mo lang pagtanggihan yan,
grabe na ang sumbat. Grabe na ang mga salitang marinig mo sa kanila. Kaya mahirap kapag hinahayaan mo lang yung sarili mo bilang isang OFW na ibuhos sa kanila. Halos talagang walang matitira sa'yo. Yan yun ang pagkakamali ng isang OFW. Na binibigay mo na lahat-lahat. Hindi ka man lang nagtira sa sarili mo. Tapos pagdating sa panahon na uuwi ka na at wala ka ng kakayahang magtrabaho sa Pilipinas dahil matanda ka na, dahil may edad ka na, sino ang tutulong sa'yo? Sino ang magbibigay sa'yo? Lahat kayo mahirap, pati yung mga kapatid mo. Yung mga inaasahan mong tinutulungan mong pamangkin, mga inaasahan mong tinutulungan, ay hindi na makatulong sa'yo kasi may mga pamilya na mga yun. Hirap din sa buhay dahil umaasa lang sa'yo, umaasa lang sa bigay mo, umaasa lang sa awa mo. Tapos pagdating sa panahon na ikaw na yung nangangailangan, wala na silang maibibigay sa'yo. Masisisi mo ba sila na wala silang maibibigay sa'yo? Masusumbatan mo ba sila kung wala na silang makakayahang ibigay sa'yo? Yung ikaw pangangailangan mo o ikaw nangangailangan na ng tulong mula sa kanila. Hindi mo sila masisisi. Paano mo sisihin sila wala na silang kakayahang tumulong? Dahil hinayaan mo silang ganon. Hinayaan mo silang hindi mag-isip ng paraan para umangat. Kasi kung hindi mo sila tinutulungan, siguro may tendency pang parang umangat sila sa sarili nilang diskarte. Ngayon, isa lang nagtatrabaho sa inyo, tapos lahat umaasa sa iyo. Kapag ikaw yung napilayan, kapag ikaw nawalan, lahat yan wala. Kaya mas mainam pa yung turuan mo sila ng sila mismong didiskarte. Kaya sa mga OFW, lagi niyong tandaan, walang masama sa hindi pagtulong sa pangangailangan ng ating mga kapatid, lalong-lalo na yung mga kapatid na may kakayahan naman na magsipagtrabaho, yung mga kapatid na nasipag-graduate na, yung mga kapatid na nag-asawa na. Kaya nga nag-asawa sila kasi alam nilang kaya na nilang buhayin ang kanilang sarili at ang kanilang pamilya. Tapos inaasa sa'yo, kunting dumadaing sa'yo, nagmamakaawa sa'yo. Hayaan mo silang dumiskarte, hindi mo ikakamataya kung hindi mo tulungan. Yun lang talaga ang masasabi ko. Dahil hindi sa lahat ng panahon ay okay tayo mga OFW. Hindi sa lahat ng panahon masaya at malakas tayo. Darating talagang panahon na uuwi tayo ng Pilipinas. Pero siguraduhin nyo sa pag-uwi sa Pilipinas, masasandalan mo pa rin yung sarili mo. Huwag mo iaasa sa kanila. Dahil wala talaga yan. At yun lang, maraming salamat sa mga subscribers ko na hanggang ngayon patuloy pa rin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel, like, comment, and share all my videos. Maraming salamat. Padadyon lang tayo sa ating ginagawa. Mabuhay po tayo. God bless. Bye-bye.